Aklat ng mga Hari. Nang patay na si Nabat, sinabi ng Panginoon kay Elias na taga Tisbe, "Madali ka, puntahan mo si Haring Akab. Makikita mo siya sa Jezreel, sa ubasan ni Nabat. Naparoon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya, ito ang ipinasasabi ng Panginoon, isa kang mamamatay tao. Ngayon na may pangangamkam ang ginagawa mo, kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabat, doon din hihimurin ng mga aso ang iyong dugo." Sinabi ni Akab kay Elias, "Narito ka na naman, mahigpit kong kaaway." Sagot naman sa kanya ni Elias, "Oo, hinahanap kita uli sapagkat nagumon ka sa kasamaan. Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, itatakwil kita, lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Parurusahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Jeroboam na anak ni Nabat at ang angkan ni Baasa na anak ni Ahiyas, sapagkat ako'y ginalit mo at ibinulid mo ang Israel sa pagkakasala. Ito naman ang sumpa laban kay Jezebel. Kakanin siya ng mga aso sa nasasakupan ng Jezreel. Sino man sa angkan ni Akab ang mamatay sa bayan ay kakanin ng mga aso. Sino mang mamatay sa bukid ay kakanin ng mga uwak." Dahil sa mga sulsol ni Jezebel, nagumon si Akab sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Sumamba rin siya sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng mga Amoreyo na pinalayas ng Panginoon pagdating ng bayang Israel sa lupaing iyon. Nang marinig ni Akab ang mga sinabi ng propeta, ginawak niya ang kanyang damit, nagsuot ng sako at di hinubad iyon kahit sa pagtulog. Nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan, kaya't sinabi ng Panginoon kay Elias, "Hindi mo ba napansin kung paano nagpapakababa sa harapan ko si Akab? Sapagkat nagpakababa siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, parurusahan ko ang kanyang angkan." Ang salita ng Diyos. Poon iyong kaawaan, kaming iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin, hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming iyo'y nagsisuway. Ang kasalanan ko'y iyon nang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Poon iyong kaawaan, kaming iyo'y nagsisuway. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw sa inyong lahat. Halina't pagnilayan natin ang salita ng Diyos. Si Jesus nangungusap at sinasabing, "Narinig na ninyo ang sinabi, ibigin ninyo ang inyong mga kaibigan at kapuutan ang inyong mga kaaway.
Pero ito ang sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong kaaway. Anong sinasabi ng ating Panginoon dito? Ang kanyang pamantayan ay taliwas sa pamantayan ng mundo. Sapagkat tayo, ngingiti ako kung nakangiti ka. Pag sinimangutan mo ako, sisimangutan din kita. Bibigyan kita pag binigyan mo ko, pero di kita bibigyan pagka pinagdamutan mo ako. Ayan, tinatawag nating reciprocal love. Reciprocal love. It's like mutual. It's, I'll scratch your back if you scratch mine. I'll be good if you're good. I'll be bad if you're bad. Reciprocal love. But we are asked to go beyond reciprocity. Hindi lang tayo yung ibibigay natin kasi binibigyan tayo. We are called to that kind of love. And that love is what we call the call for the perfection of love. To be perfect in our loving. Because it is not perfect when it is self-seeking. Self-seeking is conditional. I'll give you if you give me. I'll be good if you are good to me. The divine love. How does God loves? He simply loves. He gives. Unconditional. Because in His heart, He just wants to love. At yun yung gusto ng Diyos sa atin, na sa pagmamahal natin, mag-level up tayo, na ang ating pag-ibig, ang pamantayan, hindi lang yung makataong pagmamahal, kundi kung papaano magmahal ang Diyos sa atin. At ano iyon? Ibigin mo ang iyong kaibigan? Hindi lang kaibigan, pati kaaway, ibigin mo rin. Aba, mahirap yon. Hindi madali iyon. Lalo na't kung kinapupuotan mo ang taong iyan. Lalo na't kumukulo ang dugo mo at sasabihin ni Jesus, ibigin mo ang kaaway mo. Pwede nating sabihin, tao lang ako. Pero alam nyo, ang Diyos naging tao. At hindi naging dahilan yon para sabihin niyang tao lang ako. Sapagkat yung si Jesus na naging tao, nalampasan niya yan. Sa kanyang katauhan, napatawad niya yung mga taong nanakit sa kanya. Sa katauhan niya, napatawad niya maging ang taong papatay sa kanya sa krus. Kaya't nilampasan ito at sinasabi sa atin ni Jesus, huwag mong idahilan na tao ka lang. Tao ka. At may kakayanan ka. May kakayanan kang magmahal at ang pagmamahal na iyan, perfect love. Because it mirrors divine love. What Jesus is giving us is not just an abstract teaching, because He Himself did it. Ginawa ito ni Jesus. At posible pala ito. Bakit itinuturo ito ni Jesus? Sapagkat ito ang hindi lang nakaluluwag, kundi malayang pagmamahal. Kapag ka nagmahal tayo, at ang pinanghuhugutan ng ating pagmamahal ay hindi lang yung pangtaong pagmamahal, kundi kung paano tayo minahal ng Diyos. At dahil naranasan ko iyon, yun din ang ibabahagi ko sa aking kapwa. Bakit tayo pinag-uutusan nito ni Jesus? Sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos. Si Jesus na ating Panginoon, nagawa ito, tayo bilang kanyang kapatid, sinasabi niya sa atin, tunay ko kayong kapatid, kaya nyo rin. When we're able to surpass that self-seeking love, and in turn we become what? True children of God. Because in our own way of loving, it mirrors the divine. It mirrors love and mercy of God. Yes, we are asked to level up, to go beyond. And don't you think that it is impossible? For nothing is impossible with God. Let us outgrow our
reciprocal goodness. And let us just be selfless in our own way of loving, so that we will be able to reach the perfection of the law of love, as Jesus did it. Mga kapatid, hindi naman po sinasabi sa atin na magpakatanga tayo, na mahalin lang natin yung mga kaaway natin. Hindi natin minamahal ang mali. Hindi natin minamahal ang hindi tama. Hindi natin minamahal ang masama. Nasusuklam tayo sa masama. Pero ang hiling ng ating Panginoon, huwag mong kasuklaman ang tao, sapagkat siya ay wangis ng Diyos, sapagkat siya ay kapatid mo. Maaring nagkamali, pero ang sinasabi ng Diyos, bigyan mo siya ng pagkakataon, sapagkat kaya niyang magbago, at tulungan mo siyang magbago. Kaya't yung pagtulong sa pagbabago ng taong nagkamali, yan ay daan ng pag-ibig. Kaya't minamahal natin yung mga taong nagkakamali kapag pinapakita natin sa kanila ang kaliwanagan. Minamahal natin ang mga taong nagkakasala pagka pinakita at inaakay natin sila sa daan ng katotohanan, sa daan ng tama. Kung ito ginagawa natin, ay tunay ang ating mga dasal, ang ating pananampalataya, hindi nananatili at nananatiling mga emosyon lamang o feelings, but that it is concretized in the spirit of charity which we have for our brothers and sisters. Let us level up and let us reach the perfection of love. Pray for your enemies. Love them and pray for their conversion. Amen.